The highway to heaven. Ang dalan pakadto sa langit, wala sang iban kundi si Jesus Christ. Buot silingon, hindi ikaw magdeklarar nga sigurado ka na palangit. Kaya ginlapas mo ini, nga wala sang iban nga dalan kundi si Jesus Christ. Ang nami nga ideklarar mo, kung ikaw gamasakit, bibi ka sa kamatayon, ang ideklarar mo, Ginoo, trapo ko sa imo atubangan. Wala ko sa persinto sa kaluwasan. Ang balahan nga Espiritu Ginoo magpaluto sa akon tungod sa bugay. May ara ko assurance. Di ba? Pero kung magsiling ka nga ready na ko ya, pride. Ang ara dira. Dulaon ta na mga uton. Waon ta na. Kaya kadlaw si Satanas nga ikaw ya magdeklarar, mag-address sa imo kaugalingon nga ready ka na. Nakuha niya ang punto. Wala sang iban nga dalan kundi si Jesus Christ. Nga ang balaan nga Espiritu lang gid ang makahimo sang pag-ulay sa imo tub-tub nga makaabot ka kay Jesus Christ kay himuon niya ikaw Christ-like. I-transform niya ikaw. Buot sigon, ang balaan nga Espiritu dapat may relasyon ikaw kag ako subong pa lang. Bro, pamangkot ano ang imo kag akon relasyon sa balaan nga Espiritu? Tukibon tani karon before ko mag-end. Kung ano ang dapat naton himuon nga may ara ka relasyon sa balaan nga Espiritu. Yang balaan nga Espiritu isa ka persona nga sila niya nagapamatuod nga siya aton Espiritu nga kita mga anak sang Dios. Buot silingon ang balaan nga Espiritu siya ang witness. Siya ang nagapamatuod nga kita mga kaanakan sa Diyos. Kanto kay Jesus Christ, ang dala ni Jesus Christ, ang mag-purify sini, ang magputli sini sa imo kag sakon, ang balaan nga Espiritu. Dapat, kay ang balaan nga Espiritu, may ara kita relasyon. Natun-an mo ang proseso sa balaan nga Espiritu kung paano magsulod. Abi naton, tawhay lang, okay lang, i-invite ang balaan nga Espiritu, nga magpuyo, pero wala ta natun-an ang process kung paano balaan ng Espiritu magsulod. Sila isang scripture reading. Sa Haggai chapter 2, verse 8 and 9, sila niya ang bulawan, kag ang pilak, kag ang mga balay. Sila niya, akon, iyasang Diyos. Kag sila niya dire, declare, the Lord Almighty. Magsiling kita nga Almighty. Ano na siya mga utod? Anong mo silingon? Gindeklarar sang Ginoo o kung siya may kapangyarihan kag gin-address Almighty. Kapag magsiling nga Almighty, wala ka na dapat sang i-question dira mga utod amo inang majority nga gindeklarar sang Ginoo. May ari i-reference sa Ellen White, sila nga text. Sa church service 167, ang isa diri mga utod nga sila nga Ellen White, gindeklarar sang Dios nga ang bulawan, ang pilak, ang tanan nga manggad sa kalibutan iya sang Dios. Bisan pa atong ginlubong sang mga Hapon diri sa Pilipinas mga utod, gindeklarar sang prophecy nga ginkilala iya ina sang Dios. Nga inyo man yatuhan nga ginkilala ni Satan nga iya nangangkol na si Satanas. Kaya nagtugas sina ang Dios. Ano hambal niya mga utod? Niya kay sino bala ang panag-iya sa mga balay, kagkadutaan, kag sa iya bahandi. Ang Diyos, sila niya may kabuganaan, abundant. Magsiling kita na kabuganaan, abundant, and He has blessed His good and the hand of all. Buot silingon sila niya, akon ini itugot ihatag sa tanan nga mga kamot o sa tanan nga mga katawhan. Pero may sugpon, mga utod. Both the obedient and the disobedient. Karon niya, mahimo-imo kita istorya karon niya nga, ginpakamaayo na isa ni Satanas. Gintagahaan na isa ni Satanas. Di ba? Pero sa tutuod mga utod, ginhampal sa prophecy nga sila niya, bisan pa ang sumulunod, anak sang Dios, kag sila bisan pag hindi anak sang Dios, disobedient. Yet God's people have lost many privilege of which they could have taken the advantage. Kung sayuron pa,
Ang tanan nga manggad sa kalibutan, ginhambal sang prophecy, nga siling niya, ginpakamaayo na sila sang Dios. Bisan siling niya, hindi sila anak sang Dios. Siling niya, bisan pa, nag-worship sila sa mga idol. Bisan pa siling niya, wala sila nag-aalagad sa akong. Ano? Klaro. Ginangangkon na si Sanasya, pero ang prophecy nagambal, siling niya, ang Diyos ang naghatag ina sa ila. Pero siling niya, wala lang galing nahimo ang pribilehiyo sa kanakan sang Dios na sila makaangkon kay siling niya, many of privilege sa mga katawan sang Dios nga tani tagaan sang Dios. Ikaw o kung ako, nga galing kay nakita na sang Dios sa unahan nga hindi ka magtindog sang prinsipyo sang doctrine ta basi malapas ka ikamatay mo ang manggad. Yang mas maayo pa kaginhatag sang Ginoo sa mga hindi niya anak. Kay siling niya, makabulig sa ila buluhaton. Kag siling niya, kung magkadto ang kanakan sang Diyos sa ila, ina sila magsuporta man sa buluhaton sang Diyos. Balik kita sa COP bala. Sadya man ang COP nila. Kadamo sang mga manughambal, nga naghambal mga utod, nga siling niya, naghatag ko sang doble nga offering. Ginpakamaayo ko sang Ginoo. Pero kung basahon mo ang prophecy, basahon mo ang Hagay, wala ang Diyos nag-address sina mga utod nga itudlo nimo, nga sige itudlo mo ha, Lando, itudlo mo nga naghatag ka sang doble nga offering, i-address mo nga, ginpakamaayo ko sila. Waay ang Ginoo nagtudlo. Ang gintudlo sa Diyos, bisan hindi sumunod, bisan hindi siya nagasimba sa Diyos, ginatagaan sang Diyos kay siyang tag-iya. Karon may imo kaya istorya nga gintagahan mo Ginoo sang address. Ginambalan mo ya nga, Brad, naghatag ko sang doble nga offering, ginpakamaayo ko sang Ginoo. Oy, nagimo-himo ikaw sang istorya, ginudalahig mo ang Diyos. Kuha niyong punto. Ayaw. Tama ka pino ng adaya. Ay basi pamakuton ka sang Ginoo, nagtudlo ko bala, nga hatag ka doble, tapos isugid mo nga nagpakamaayo ko sa imo, wala ang Ginoo nagtudlo. Ang siling niya mga utod suliton ko. The obedient and disobedient. Sila, mga utod, pantay, ginatagahaan sang Diyos ang blessing. O galing lang siling niya, ang kanakan sang Diyos, wala nagtindog sining kalibutan, nga makita gid ang prinsipyo, nga tindugan niya gid mga utod, kag gamiton ang bahandi. Ang iban kay makatapyot man milyon kay hindi na gusto tulokon. Di ba ma'am? Nagapakilala mga utod, hindi naton pag i-address yapon nagyaman to si sister. Ay, basi kon ginamo yan si Satanas. Ayaw, why? Ang Diyos araw. Pero mag-ingat tayo, kung sa Tagalog pa, mag-ingat tayo sa sinasabi natin. Na huwag natin i-address sa Panginoon na siya ay nagturo sa atin na pag ginawa mo, nag-double tithes ka, nag-double offering ka, i-address mo na nagsabi ko, napakamayuhon ka. Waay. Ang siling mga utod sa Church Service, page 250, paragraph 2, the promise of the Holy Spirit is not limited. Amo ni Mayo, nagapakilala, ang balaan nga Espiritu is not limited. Bisan sino nga tao, siling niya, ang magpangayo sang balaan nga Espiritu, apunan siya, bugana ang balaan nga Espiritu. Aton basahon. Siling niya, is not limited, any age, or to any race. Magsiling kita nga any race, buot silingon, ini siya, bisan ano nga rasa. Itom ka man, Pinoy ka man, Negro ka man dara. Siling niya, inaabunan siya sa ila ang balaan nga Espiritu nga gusto lang sa Diyos nga pangayoon mo gid ni sa Ginoo. Kay para tuturan niya ikaw, kapag tuturan ka na sa balaan nga Espiritu, dira mapundar ang bunga sa imo tagipusoon. Di ba? Ano pag inamal niya? Ang Espiritu sila niya hindi limitado sa bisan ano nga edad. O kung sa bisan ano nga rasa, siya si Kristo nagapahayag sa mga
Diyos mon nga mga impluensya sang iya espiritu dapat mangin kaupod sang iya nga mga sumulunod tubtob sa katapusan. Sila nga dapat ang balaan nga espiritu mangin kaupod with his followers unto the end. Ang siling ni Jesus Christ, gusto niya gid nga ining balaan nga espiritu mangin kaupod mo gid until the end. Kag siling niya bugana, abundansya, kag siling niya with his followers unto the end. From the day of Pentecost niya to the present time, niya the comforter, buot silingon ang balaan nga espiritu sang time of Pentecost sa mga disciple. Nagkaroon sila nga ginbutangan ni Jesus Christ. Nagsiga sila. Karon siling niya diri mga utod, the comforter has been sent to all who have yielded themselves fully. Nagapakilala mga utod sa aton nga pagtuon, siling niya, nagtugyan sang bug-os sang iya kaugalingon sa Ginoo kag sa iya pag-alagad. Nagapakilala, i-involve mo gid ang balaan nga espiritu. Ang nami nga pagtuon naton karon mga utod amon ako nagatuo nga may ara kita subong pundasyon na bunga na sa balaan nga espiritu. Dapat before the close of provision sini nga time may relasyon na kita sa balaan nga espiritu. Kung nagalibog ulo mo nga wala ka relasyon subong nga gigatuon kita nagapamati ka open imo nga dalunggan imo una-una imo nga heart dira ang balaan nga espiritu subong pakigrelasyon na sa imo kag sa akon. Amen! Kita sinong nalipay nga gito natang balaan nga espiritu. Thank you. Okay, nagapakilala mga utod nga amuning aton sumong exercise. Nagapakilala, may promise ang Dios the final lettering. Kay ni ikaw palutuon, dapat may napundar ka nga bunga. Last Day Events page 227, warning ini sa imo kag sa akon. Nga nagpahayag ang last day event, provision will end suddenly, unexpectedly. Buot silingon, nga wala mo ginuna-huna, wala mo nakakuhay kakahibalo, nga singa time, unexpectedly, wala mo ginuna-huna, nga subong, buwas, karon, basi mapatay ikaw. Basi na heart attack ikaw. Kag ang buot silingon sini mga utod nga dinalang sang testimonies for the church. Dapat napundar sa imo tagipusoon ang relasyon sa balaan nga espiritu. Ang Myanmar subong nagakapugday ang ilang mga building tungod sang linog. Kung basahon ta ang last day event, 113 sini nagpahayag ang last day event nga ginsulat niya sang 1906. Nga siling niya, many of city, papason sang Dios, padalaan sa niya sang linog. Babasa niyo na da. Padalaan ko sang kalayo, padalaan ko sang tornado, ang iba niya padalaan ko siling niya sang, ang iba nagalapaw na sa dagat, kag ang balay ginalamon sang tubig. Karon, ebidensya kagapon lagi sang hapon. Ang Myanmar, Bangkok, Thailand, ang mga tao nagasapit, nagadinalagan, do mga ido sila sang buang nga kung diin makadto nga may hindi lang sa maigo sang kapugday nga mga building. Gintag na ina mga utod. After sini mga utod nga ginhambal nga provision will end. Sa madali nga panahon, wala mo ginuna-huna, mag-aabot ang pagtakop sang kaluwasan. Kag silinga, mga utod, dapat silinga makita sa imo ang ginatawag na pagkaputli. Hindi mo makita imo ko galingon nga putli kung wala diri balaan nga espiritu. Kadto kita final judgment. Ay kaduhang Korinto chapter 5 verse 10. Siling niya, kay kita tanan kinahanglan gid nga makatubang kay Kristo sa ulihi nga adlaw o kun inadlaw nya agod nga hukman niya tag ang tagsa-tagsa nga makabaton sang balos suno sa aton hinimuan maayo man ukon malain. Ang address niya ginhambal kita tanan makaangkon sa hukmanan ni Jesus Christ nga kung hukman na kita mga utod way dira kakampi. Tama ka, perfect.
nga paghukom. Ang mensahe anong buot silingon? Kung halimbawa bikaron masiling bi Ginoo nga buwas sa aga exact 7 AM tanan-tanan kamo hukman ko. Gusto na ako mahadlo ko guro o kung makasiling ka nga Ginoo, mag-warning bi Ginoo, buwas mapatay ka, kag nakabalo ka kung mapatay ka, hukman ka na sang Dios. Kag wala siling niya sang isa nga hindi magatubang sa hukmanan ni Jesus Christ. Abi niyo mga utod kung antang judgment, may mga investigation pa, huwag na. Ipakita na sa Ginoo ang natawag panoramic view nga amo ni ang pamatbat sa imo. Nga sila niya, wala kasang may irason. Why isang irason? Pero ang atong tunan niya, may irason ta na subong kay open pang bugay. O di ba? Para exact ang atong pagtuon. Pero ako naghambal nga sa ulihin nga adlaw, hindi ka siling ni Ellen White makarason nga Ginoo amo ni ako ng diferensya. Waay na. Kay siya wala kasang irason. Pero subong kay wala pa nagtakop ang bugay, wala pa na final judgment, pwede pa naton si saon subong kung anong mga question sang Dios nga may posibilidad nga aton karon mahimo nga paghamto nga bunga sa imo kag sa aton. Amen. Amo ni mga utod. Testimonies. Nagisulat na Ellen White sa January 11, 1997, nagdeklara nga sila niya diri mga utod, sila niya many of members of church. Sila niya diri mga utod are not children of God. Many. Damo. Sila niya ng mga membro sa iglesia, sila niya are not children of God. Kag sila niya ilang pangalan araman sa Book of Heaven. It is recorded today. Naka-record. Pero sila niya mga utod, hindi sila anak sang Diyos. Ang pamangkot sa di na ang pamatbat sa time sang judgment. Ang pamangkot sa tong judgment, kung mapatay ka karon, ihukman ka sang Ginoo. Kung hindi ka mapatay karon, ang last day event nagpahayag nga may mga paghukom sa mga malaot kag buhi sa uli nga mga adlaw sa tapag-takop sang kaluwasan. Karon mga utod amo ni. May ari lang ko pamangkot. Tatlo lang ni ka pamangkot, matapos na ko dayon mga utod. Ang kay final judgment ang atong ginaistoryahan. Ang iba niya pagtuon sining timbangan mga utod, gusto ko ipakita sa inyo. Ining pagtawag selyo. Ini siyang ginatawag mga utod nga timbangan. Ang iba nagahambal nga sila niya amo ning akon ninimuan nga mga nami. Amo man ning akon binuhatan nga mga malaot. Mga utod pero kung tunan tang final judgment hindi na amo. Ini nga timbangan nagarepresent ini sa imo persona. Ini sa piyak mga utod pangitaon sang Ginoo ang relasyon. Hindi pwede nga ibutang sang Ginoo diring imo mali. Kag timbangon. Kay nga ang question amo ini. Nga hindi pwede ibutang imo mali dira sa timbangan. Ang pamangkot nga mga utod kay makalabag sa batas sang bugay. Abunan siya ang bugay. Kapag gin-address nga ang sala nimo mga utod, may posibilidad nga karon ang bugay waay pulos. Kay karon salas hininga sang tao, nangayo sang pasensya, abunan siya ang bugay, gen clear sang Dios. Ang pangitaon sang Dios ang bunga, relasyon. Nakuha niyo? Ang punto, bunga, relasyon. Ang sala, mga utod sa time ng judgment, sugiran ta kamo, kuntun antang prophecy. Hindi pagpangitaon sang Dios ang nahimo mo nga mali. Kay may ara sa kada-ada tuburan sang bugay. Ang pangitaon sang Dios ang imo las hininga. Mga utod, ang imo relasyon sa Dios, sa tao, sa iglesia. Aton pagitaon ang relasyon. Sa times ng judgment, ang pangitaon sang Ginoo sa imo ang napundar mo nga bunga kay panutuon niya butsingon relasyon. Karon amo ni mga utod. Kadto tanay sa bugay bago yata ko ang first question.
Mga utod, hindi ikaw kag ako hukman sang Ginoo 100% nga himuon mo banal ang imo kaugalingon. Para klaro kita, hindi ka hukman sang Dios nga 100% nga himuon ka banal para palutuon ka. Hindi. Sila nga Ellen White, ang bugay sang Dios ihatag niya, gid-reserve sang Dios nga imo ilaro, kwaon sang bugay ang 50%. May 50 nga bilin. May promise ang last day event nga sa paulihin nga mga adlaw, i-fulfill niya, ibubuo niya ang balahan nga Espiritu, the final lettering. Buot silingon mga utod, another, hindi sang Ginoo himuon nga 50% yapon, kundi ang ibugay sang Ginoo, ang 30%, may nabilin nga 20%. Ang ilaro sang Ginoo sa imo kay sakon, after nga kita na-baptize, nagbato ng membro sa iglesia, kag pangitaon niya nga ikaw siling niya, madeklarar nga children of God, hindi niya ikaw pagkamalan nga are not children of God. 20% lang ang pangitaon sang Ginoo sa imo. Kaya, no? Hindi niya kita hukman sang natawag 100%, hindi 20% lang. Kagin kung sa mga gobyerno pa gin subsidy, gin subsidize. May subsidize gani ng gobyerno. Ayan pang gobyerno sa langit. Nga ara ang bugay. 50% plus ang the final lettering. 20% na lang kulang, Sister Rose. Sa 20% nga ihukman sang Ginoo sa imo kag sa akon. Tatlo lang kapamangkot ang akon ihatag sa inyo. Number 1. Sa time sang judgment, halimbawa, ginuukay ko lang niya parang may pundasyon kita, pero hindi niya amo sa judgment. Pero magkaroon kita ng relasyon subong. Ang question number 1, sa 20, tatlo lang mga utod, tungod kay arang bugay. First question, sa imo kag sa akon, tanan-tanan kita. Sila nga, why limit sang edad? Bisan ano ka man nga rasa. Ang pamangkot amo ini. Ano ang imo relasyon sa balaan nga Espiritu? Kapag kin-question ka sa hukom, nga pangitaon ang imo bunga, imo pundasyon, imo relasyon, mga utod, yes, ari mga utod, makasiling ka dayon sa Mateo, nga magbutang ini sa imo na hula, nga naghambal ang Mateo 28, verse 19, nga siling niya, magkadto ba sa tanan nga pungsod, kag himuon ikaw nga baptizing them in the names of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Wa kita diri question sa the Holy Spirit. Ginsugo sang Dios nga aton ibantala in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of Holy Spirit. First question, ano ang imo relasyon sa balaan nga Espiritu? Kapag may relasyon ka sa balaan nga Espiritu, ma-recall dayon sa imo una-una ang banal nga Espiritu kay may relasyon ka. Yes, Ginoo, ang imo sabat amo ini. So hindi niyo mo sabat mo katod ari na, natudluan ko kamo. Ma-recall sa una-una number 1, Genesis chapter 2 verse 7. Siring niya, Ginoo, ang question mo sa akon kung ano relasyon ko sa balaan nga Espiritu, nag-abot sa akon panguna-una, Ginoo, nga sa creation. Ako may participation sa balaan nga Espiritu. Isa ka ebidensya na ang hangin sa akong ilong. Kabuhi inihalin sa imo bibig, nga ginhuyop mo ang balaan nga Espiritu, nga gintawag ako buhi nga kanan. Tama? Buot silingon mga utod sa balaan nga Espiritu, ma-involve ang creation. Kanya, may nalapitan niya kita yan. Pero kung wala mo natunan, di mo Ginoo salamat kay natunan tani. Amo ni gali ang pundasyon sa creation nga kami may pundasyon nga ang balaan nga Espiritu. Ang next comforter ginpadala ni Jesus Christ nga mag-comfort sa imo kasakon kag ikatatlo sa balaan nga Espiritu. Ako nagakilala nga ang Espiritu Dios. Tumpak na. Ang second question, Sister Glinda. Kaya sa type sa final judgment, kadamo-damo sa i-deklarar na siya are not children of God. Hindi anak sa Diyos, sakit ni pamatian. Pero mga utol, ang pamangkot na di nga ikadua, are. Karon kaya na pamangkot kong balaan nga Espiritu,
Ano naman ang imo pagkilala o kung relasyon sa kay Jesus Christ? Ikaw kag ako kita tanan nakakilala kay Jesus Christ, Son of God. Tama? Son of God, Savior. Nakakilala ka na siya napatay sa cross. Buot sa lingon, Ginoo, kung paano ko ngayon nakakilala kag may relasyon ko kay Jesus Christ, ang number 2, Ginoo, dito sa Garden of Gethsemane. Ara, nagwa na. The Son of Ages, chapter 74, page 685, kag ang tuloy niya guys sa 687 paragraph 2, na makasaysay ka sa Ginoo, Ginoo, ang akong relasyon sa kay Jesus Christ. Kay hindi sapat ang sabat nga magsiling ka, siya ang napatay sa cross, siya ang Savior, siya ang manluluwas, siya ang dalan, ang relasyon sa times of judgment na pangita sa Ginoo sa imong sakon mga utod. Makasiling ikaw nga Ginoo, ang pagkilala ko sa relasyon ko kay Jesus Christ, ako na intindihan ang kapait dito sa may Garden of Gethsemane. Dito sa Garden of Gethsemane, imo na seksihan nga si Jesus Christ nagakamang nga hindi sa makatindog, kag ginbuyan ang isa ka pulong ni Satanas nga naghambal, nga siling niya, pabayin ng mga tao nga mag-worship na lang sa akon. Hindi kaya ni Jesus Christ nga kita manginulipon ni Satanas. Buot silingon, na tumpak ang imo relasyon sa Ginoo, nga siya ang naghilob sa imo kag sa akon, kag ginstadihan mong kapait dito sa Garden of Gethsemane. Siling na Ellen White, ang kapait dito sa cross, mas pait pa gid sa Garden of Gethsemane. Pait pa gid dito mga utod. Kay siya lang gid isa. Kapag nasadihan mo ini ang Garden of Gethsemane, tumpak ang relasyon mo sa Ginoo. Ang last na question, mga utod amo ni. Balik kita gyapon sa ginatawag nga timbangan. Buot sa lingon ang pagkapersona ikaw dire, ang dire relasyon para nga balance. Last question amo ni mga utod. Ano naman ang imo pagkilala o kon relasyon sa God the Father? Tungod sa balaan nga espiritu, sa time ni Jesus Christ, naging sulat dito mga utod sa Son of Ages 53. Sila niya, God's presence was hidden. He made darkness his pavilion and concealed his glory from the human eyes. Kanami sa isabat mo na yun, Ginoo, ang akong relasyon sa imo, God the Father, ako nastadihan kung ano ikaw kahambol sa tunga time. Nga sila gina-address nila nga broken-hearted, durog ang imo nga puso sa hinigugma mong anak nga gitpatay sa cross. Pero napunggan mong imo kaugalingon nga kami naprotektahan sa imo himaya. Kay gintago nimo ang imo presence. Gintago nimo ang imo himaya. Kaya gintago ang iya nga himaya, siling iya ang tanan nga tao sa tuo magkalamatay sa iya nga himaya. Wow! Buot silingon na kumpleto atong pagtuon karon ang God the Father and God the Son and God the Holy Spirit. Kapag pamangkuton kita kung anong imo relasyon sa God the Father, makreate sa imo pong nauna, Ginoo, naintindihan ko ang kamatayon ni Jesus Christ nga nagpaba ikaw. Di ba? Kada ang sila sa statement, God and His holy angel were beside the cross. The Father was with His Son. Ang amay sila niya, adto sa kilid ni Jesus Christ, sang napatay si Jesus Christ. Ang leksyon naman eh. Natukiban ni mo nga humble si Jesus Christ. Ang God the Father, tama ka humble nga pagka-Diyos. Ang ngayanggid, ang God the Father, ang God the Son, and God the Holy Spirit, i-worship. Siya pa ang Almighty. Siya ang God the Father. Nagpaubos pagid sa tao, maging panginmatya ni Jesus Christ. Naginamligan pagid ikaw, nga hindi kita mapatay sa iya himaya. Nagpundar ang imo kag akong karon relasyon mga utod. Hindi gusto ang Ginoo nga ikaw itagbo sa kalayo. Amo adtong kaungdan nga gin antos niyang kapait sa Garden of Gethsemane. Pero ang leksyon nga makuha naton mga utod gusto sang Ginoo,
nga hindi man sa naton pagtalikdan. Sa ginampal tagina sa leksyon, kadamo sa mga utod nga ideklarar nga are not the children of God. Nga hindi sila tuod nga mag-worship sa Ginoo. Kita nga mga katawhan, mga utod, nakita na ni Jesus Christ nga wala niya kita ginbaylo sa kapait, nga siya manginwala ka mabalik sa langit, buot silingon, ginaruga niya gid ikaw kag ako, nga daloon niya kita sa langit. Hindi gusto si Jesus Christ nga kita magpaidalom sa panggahom ni Satan. Pero ang leksyon amo ni mga utod, apos lang sa aton maghimo sa pag-withdraw sa Ginoo. Pero sa Ginoo, hindi pwede nga mag-withdraw ang Ginoo sa tuka time sa Garden of Gethsemane na ikaw pabayaan, wala niya gin ikaw, ginpabayaan, wala gin siya nag-withdraw, kay gusto niya nga ikaw mahakos niya sa langit. Na-package na sa pananawa ni Jesus Christ nga kita tanan hindi sa gusto matagbo sa kalayo sa inferno. Ang gusto sa Ginoo nga ato ini pasidunggan iya nga bugay. Ang puno sang dugo sang iya nga lawas, iya nga ulo para sa imo kag sa akon dapat hindi tani madula sa akon una-una. Kita mo may kanta nga tell me the story of Jesus. Buot silingon. Kapag ginapaulit-ulit mo ini sa imo kabuhi, ang iya nga pagsacrifice nga nagpaligo sang sariling dugo para sa imo kag sa akon, mga unod, nagatudlo sa imo nga wala niya ikaw ginpabayaan, kundi ginaaruga niya kita. Pero sa baylo sina nagalapas pa kita. Sa time sa judgment, nag-warning ang Diyos nga sila niya, many of members of the church are not the children of God. Dapat aton tagaan atensyon. Tagaan naton sang ginatawag nga dako kapag talupangon nga ang iya nga pag-sacrifice para sa imo kag sa akon nga hindi kita itagbong sa kalayo kundi dalon kita sa Dios sa langit. Mga utod, natapos ang atong pagtuon sini nga aga amo ang akon pangamuyo.